Tama. Nagsiselos din ako. Ako ang asawa mo. Wala ba akong karapatang magselos? Jiang Wei, alalahanin mo. May asawa ka na. Gusto ko na iwasan mo yung lalaking yun. Ganun din ako sa ibang babae. Naiintindihan mo? Yes sir, yes sir. Seryoso nga. Paano kasi Mr. Gu? Kung paano mo yung sinabi, para kang mga lalaki na nasa Wattpad. Kinilig ako eh. Oo na. Pag-iisipan mo sinabi mo. Bakit habang tumatagal para ka ng si Lola? Umayos ka nga. Kung hindi, isusumbong talaga kita kay Lola. Talaga ba? Kahit magtulungan pa kayong dalawa, hindi nyo ko kaya no? Makakalis ka na at magtatrabaho pa ako na mabuti dito. Tama. Magtrabaho ka lang ng mabuti. Hanggang sa maging tagapagmana ka ng kumpanan nyo. At sumuhod ang malaki. Bye-bye, boss. Umalis ka na nga. Alis na. Maaga siyang pumasok. Ito yung file document na gagamitin niya sa meeting nila ngayon. Importante kaya to? Sorry, the user you dialed cannot be connected at the moment. Nagsimula na siguro yung meeting nila. Hayaan na, hihatin ko na lang. Excuse me, miss. Ibibigay ko lang to tapos aalis ako agad. Pasensya na pero wala ka kasing ID kaya di ka makapasok. Yung asawa ko kasi, naiwan niya tong kaninang umaga. Aalis din naman ako agad. Sino ba ang asawa mo? Ang asawa ko ay si... Teka lang, kilala ko siya. Okay lang, ako na bahala dito. Matanong lang kita, miss. Bakit ka nandito sa kumpanya namin? Ibibigay ko lang sana to. Ang asawa ko ay si Go Xiaosheng. Walang nasabi si Mr. Gu na darating si Madam. Medyo busy pa kasi sila sa meeting. Pero pwede naman ako na lang ang magbibigay. Sige, aalis na ako. Iingat ka. Guishen, di ba ikaw yung binigyan ko nito? Ayusin mong trabaho mo. Kuya, hindi ko talaga trabaho yan. Tumutulong lang ako sandali sa person in charge. Sumasagot ka pa talaga? Mr. Gu, may pinadala sa yung asawa mo. Kung wala kang magandang sasabihin, umalis ka na lang. Nandito kasi yung asawa mo kanina. Hinatid tong documents na iwan mo daw. Ay nako, babae lang palang magpapakalma sa'yo. Magpatuloy na tayo. Ang supplies natin ay nandito na. Tabi! So, tapos na din. Pagod na ako. Pero di ba sabi mo, nung mga bata pa tayo, gusto mo magbukas ng pet shop at magtrabaho na mabuti kasama ako. Kaya nga, masaya ako na hanggang ngayon kasama ko pa rin si Weiwei. Maraming salamat, Miss, dyan sa pagsama sa akin. Kung ganon, kailangan mong bumawi sa akin. Pasensya na, Miss, pero may mga gagawin pa kasi ako. Napakakuripot mo talaga kahit kailan. Ingnan natin kung anong pwedeng orderin online. Ang Google ay nagdonate ng 30 million sa welfare home facilities. 1, 2, 3. Napakayaman talaga ni Mr. Gu. Maliban sa sobrang yaman niya, sobrang bait din. Nakalagay din na madalas nagbibigay si Mr. Gu sa iba pang charity. Minabaliwala ko lang to noon, pero ngayon lagi nang lumalabas sa newsfeed ko. Sa tingin ko para mas makilala ko pa si Mr. Gu kaya ganon. Ang bilis mong maniwala sa mga sabi-sabi ng ibang tao. Isa pa, hindi pa natin siya kilala talaga. Kaya mahirap hula ng totoong ugali niya. Nakakalungkot na hindi ko pa nakikita sa personal si Mr. Gu. Kahit isang picture lang masaya na ako. So, gusto mo bang join to Mr. Gu na to? Ay, hindi naman. Curious lang talaga ako sa pagkatao niya. Tsaka isa pa kaya mailap sa babae si Mr. Gu. Ay dahil nakakatakot ang mukha niya. Mukhang nakakatakot nga. Kaya mag-imbestiga ka pa tungkol sa kanya. At siguraduhin mo kung nakakatakot ba talagang mukha niya. Anong pinag-uusapan ninyo?
Mr. Gu, nabisita ka ata dito sa shop. Mga walang kwentang bagay lang pinag-uusapan namin. Hello, Miss Zhang. Nandito ako para sunduin si Weiwei. Weiwei. Bakit? Sakto, wala kaming masyadong ginagawa ngayong araw. Mauna ka na umuwi, Weiwei. Sige na kasi, umalis na kayo. Kaya ko na dito mag-isa. Ako pa ba? Sige na, alis na. Anong problema mo? Teka na kasi. Sige na, umalis na kayo. Go, go, go! Naka-silent yung phone ko kanina umaga. Pasensya na, di kita nasagot. Maraming salamat sa paghatid ng files kanina. Okay lang yon. Nag-message din ako sa'yo pero di ka rin naka-reply. Naisip ko nagsisimula ng meeting mo. Salamat ulit. Nabasa ko pala yung tungkol sa Go Group. Nag-donate ng malaking pera sa City Welfare Home. Tama. Ang yaman at bait naman pala ng boss mo. Naisip na tulungan ng mahihirap. Ang boss mong pinuri ko pero ikaw tong masaya. Bakit hindi naman ako magiging masaya? Isa pa, di ba interesado ka kay Mr. Gu? Interesado ka naman. Dito. Ay, bata ka pa ate. Pero nakulong ka na dito. Kailangan mong makita ang labas ulit. Tingnan mo, pagkatapos mong manganak, nakulong ka na dito. Nag-aalaga sa anak mo at asawa mong batugan. Nakatuto ka lang sa kanila. Di ba maayos naman kumikita ang kuya mo? Kaya kahit papaano maayos kami. Isa pa matagal na itong nahinto. Hindi rin malaki ang sasahuri ko kung sakali. Hindi mo pa sinusubukan, suko ka na. Kahit pag-isipan mo lang ate. Kahit sarili mo naman yung isipin mo. Para sa inyo din ito ni Yang Yang. Tsaka, hindi tama na buong buhay mo nandito ka lang. Matalino ka ate. Madali lang sa'yo ang magsimula ulit. Sigurado mabilis ka mapropromote. Isipin mo ang sarili mo ate. Huwag na lang muna natin pag-usapan. Bakit naman hindi? Anong pinag-uusapan ninyo? Kuya, si ate kasi. Wala. Nandito ka pala, Weiwei. Bakit hindi ka nagsabi na bibisita ka? Kuya, pagod ka ba talagang galing trabaho? Para namang hindi mo ako kilala, Weiwei. Wala ka bang mga kamay para iligpit na lang sarili mong damit? Nandiyan naman ang asawa ko. May problema ka ba? Luto na pala yung pagkain. Kumain muna tayo. May narinig ako tungkol sa trabaho. Kuya, malaki naman si Yang Yang. Gusto sana magtrabaho ni ate. Jiangling, totoo ba ang sinabi niya? Tama. Gusto kong magtrabaho ulit. Kung yan ang gusto mo, sige. Talaga? Papayagan mo ko? Basta nalilinis mo pa rin tong bahay. Makakabayad ka sa akin at tagustusin dito sa bahay. Wala akong pake kung anong gagawin mo. Anong sabi mo? Jiangling, ang trabaho mo ay maglinis dito sa bahay at magbantay ng anak natin. Hindi pa ba sapat sa'yo? Tingin mo ba may tatanggap pa sa'yo? Zhu Xiangwei, alam mo ba kung anong sinasabi mo? Kung wala ang ate ko, magmumukhang taka pa kaya? Napakabastos talaga ng ugali mo. Wala bang nagturo sa'yo na rumispeto sa mas nakakatanda? Hindi ka dapat respetuhin. Ang isang tulad mo na makasarili. Tumigil na kayo. Kumain na lang tayo. Nawalan ako ng gana. Kaya na lang kumain. Xiangwei. Kumain ka na ulit. Weiwei, kumain ka na ulit. Ayos ka lang? Galit na galit ako. Anong nangyari? Si Xiangwei kasi. Uminom ka muna ng tubig. Ano bang nangyari? Gusto kasi ni ate magtrabaho ulit. Pero ayaw ni kuya. Bakit naman? Kung gusto magtrabaho ng ate mo, karapatan niya yun. Kaya nga, tinatako niya kasi si ate. Kaya nag-away kami. Galit na galit ako sa kanya. Pinagalitan ka niya? Magaling kasi magkunwari si kuya mo na mabait pero hindi alam ng iba kung gaano kasama ang ugali niya. Pero nung una naman kasi, naging mabuti si kuya sa amin. Pero ngayon, bigla na lang siya nagkaganyan.
Iniisip ko kung ano nagawa namin ni ate sa kanya. Para tratuhin niya kami ng ganito ngayon. Mr. Gu, mailap talaga yung taong pinapahanap mo. Hindi naman makita ko sino yung kasabot ni Zhu Xiangwei. Pasensya ka na. Alamin mo muna kung anong nangyari kay Jiang Wei at kung nasan si Xiangwei noon. Nagdududa ka ba kay Xiangwei, sir? Kahit pa paano, magkamag-anak pa rin sila. Pero kung totoo naman, wala siyang pinagkaiba sa hayop. Ano nga, mali yung hinala ko. Dahil kung totoo, masahol pa siya sa hayop. Hinala pa lang naman ang lahat. Mag-imbestiga ka pa. Yes, sir. Zhu Xiangwei. Nagsama pa talaga ang dalawang yon. Nabubulok pareho ang utak nila. Sino kayo? Anong kasalanan ko sa inyo? Nakalimutan mo na ba 4 na taon na nakalipas? 4 na taon na nakalipas. Ako lang at si Lao Wu ang nakakaalam ng nangyari noon. Sino nag-utos nito? Wala akong alam. Mukhang kinukulangan ka pa. Bugbugin nyo! Tinuturuan ka lang namin ng leksyon. Maling tao ang kinilaban mo. Kahit saan ka magtago, mahahanap ka namin. Tara na! Sino kaya yon? Hindi kaya si Gu Xiaosheng. Hindi masyadong lampayatot ang lalaking yon. Kung hindi siya, sino? Kailangan kong malaman. Nasaan ang mga larawan? Gawa ba ito ni Xiaosheng? Paano nagawa ito ng tangang yon? Paano niya nalaman ang nangyari 4 na taon na nakalipas? Siya bang nakasama ni Jiang Wei nung gabing yon? Jiang Wei, mauta ka talagang babae ka. Nagsisisi ako na pinatira kita dito sa bahay ko. Kasalanan mo tong lahat. Ate, anong nangyari? Ang saya mo ngayon. Masaya talaga ako. May interview ako sa isang malaking kumpanya. Talaga? Pero diba sabi mo nun ayaw mo? Pinaisipan ko ng mabuti ang sinabi mo. Sa tingin ko ay tama ka. Kailangan ko na magtrabaho ulit. Madami na akong napagdaan ng trabaho, pero matagal na yun. Kaya ngayon, kinakabahan na ako. Ate, may interview ka na nga agad-agad eh. Sigurado akong kayang-kaya mo yun. Anong kumpanya ba? Blue Group ang kumpanya. Blue Group. Kumpanya na pinagtatrabuhan ng kuya mo. Kaya pala parang pamilyar siya. Alam ba ni kuya? Bala kong sabihin siya pag natanggap na ako. Manglilinis ako ng bahay bago pumasok. Para walang masabing kuya mo. Alam kong kaya mo to. May experience ka na sa trabaho at magaling ka. Kayang-kaya mo yan, ate. Ate, nag-aalala ka pa ba? Sa totoo lang, Weiwei, madami akong iniisip. Ano naman yun? Matagal na kasi akong nakapagpahinga. Nakalimutan ko na mga isasagot sa interview. Hindi na ako sanay na may kausap. Paano pa kayo sa interview na? Nag-alala ko sa interview bukas. Kung ganon, sasamahan kita sa interview mo. Sasamahan kita sa interview mo. Isa pa may tiwala ko sa'yo. Jiang Ling? Bakit ka na dito? Xiangwei, ano kasi? Uy, nandito ka ba para sa interview? Interview? Kumakapal na talaga ang mukha mo, Jiang Ling. Hindi ka talaga nakikinig sa akin, ano? Zhu Xiangwei, hindi mo laruan si ate. Hindi niya ba pwedeng gawin ang gusto niya? Ang mga taong tulad mo ay nababagay sa bahay. Hindi ka nababagay dito. Malaking kumpanya pa talaga ang papasukan mo. Gusto mo bang pagtawanan ka ng iba? Kumusta ang interview mo? Tignan mo sarili mo. Hindi ka nga makapagsalita. Pabayaan mo siya, ate. Umuwi na tayo. Tara na. Team leader, paano kung matatanggap talaga dito ang asawa mo? Anong gagawin natin? Paano na tayong dalawa? Huwag kang mag-alala. Ang mga babaeng katulad niya ay hindi nababagay dito sa Lugu. Imposibleng matanggap dito ang katulad niya.
Tama ka. Hindi ko nga alam paano natanggap ako dito. Tangi ikaw lang, team lead. Lu Group Company. Hello, Mr. Go. Dun sa mga tao nagpa-interview sa ngayong araw, may nagangalan bang Jiangling? Na-interview siya kanina, sabi ng HR department ko. Pero hindi ko masyadong nabigyan ng pansin. May problema ba? Siya yung nakabunggo ng sasakyan mo. O, siya nga. Baka pwedeng... Teka lang. Bakit ba tinutulungan mo ang babaeng to? Ganun ba siya kahalaga sa'yo? Tinutulungan mo din siya nung nakaraan. Di ba Jiang din ang apelido niya? Anong ulit pangalan niya? Jiang Wei. Gusto mo talaga malaman? Oo naman. Ang kapatid ni Jiang Wei ay asawa ko. Mr. Lu? Teka lang. Bingi na ata ako. Pwede mo bang ulitin ang sinabi mo? Ang sabi ko, kapatid siya ni Jiang Wei na asawa ko. Asawa mo? May asawa ka na? Basta sinabi ko sa'yo, atin-atin lang dapat to. Ganito kasi yon. Ikaw ang pinakamayaman na lalaki sa mundo. Mailap ka din sa mga babae. Pero ngayon, kasal ka na? Oo na, magseryoso ka na. Bilib na talaga ako sa'yo, Mr. Gu. Nagbibinata ka na talaga. Hindi mo alam kung gaano ako ka-proud sa'yo bilang kaibigan mo. Iniisip ko. Kung maayos naman ang application niya, baka pwedeng tanggapin mo siya sa trabaho. Tingnan ko. Mukhang okay naman tong si Jiangling. Madami din siyang experience sa trabaho. Pero parang mahaba ang kanyang pahinga. Tama, hindi ko sinasabi na tanggapin mo siya ng basta-basta. Pero sana tignan mo ang potential niya. Hindi kita pipilitin. Pero sana bigyan mo siya ng pagkakataon. Sige, dahil ikaw na mismo ang nagsabi sa akin. Kung ganun, titignan ko to. Maraming salamat, Mr. Lu. Bye. Ganun po ba? Sige po, salamat. Ate, kumusta? Wait! Nakapasa ako! Diba sabi ko sa'yo, ate, magkakapasa ka? Wewe, anong meron? Asawa ko. Nakapasa si ate sa interview. Sabi ko sa'yo, ate, kaya mo eh. Congrats, ate. Salamat, Bayaw. Dahil sa inyo, magkakabalik na po sa trabaho. Kailan ka pala magsisimula? Bukas daw agad. Pero magtatrabaho ka sa kumpanya na kasama si Zhou Xiangwei. Ano naman? Binigyan ako ng pagkakataon para sa sarili ko. Hindi ko ito sasayangin. Ate, alam mo ba? Sobrang saya ko para sa iyo, oh. Wewe, bukas na yung sahod ko. Bumili kayo ng damit para kay ate. Napakabait mo talaga. Sa loob ng ilang taon, kami lang yung inuuna at iniisip ni ate. Salamat, asawa ko. Ate, bibili tayo ng mga damit mo bukas para sa bagong trabaho. Tara? Tara. Tara! Wewe, wag na tayo dito. Ang mahal dito eh. Di ba nga sa office ka magtatrabaho? Kailangan natin bumili ng office attire mo. Kahit wag na, may lumang damit pa naman ako. Isa pa, aksaya sa pera. Ate, ilang taong kang nasa bahay lang. Kahit naman dati kang office attire. Pero luma na yung mga yon. Hindi naman siguro importante kung ano isusuot ko. Hindi naman kailangan na paghandaan masyado. Malaking kumpanya ang pinasukan mo, ate. Mas mabuti na din to. Mukhang bagay to sa'yo. Ang ikli naman ito. Magagalit ng kuya mo pag nakita niya to. Hindi naman maikli ah. Sakto lang naman. May pare siyang falda oh. Bakit hindi mo subukang isukat? Oh, sige. Wey, maikli ka kasi ito sa akin. Ayan, sa tingin mo? Ang sexy talaga ng baby ko. Kahit ano pang suotin mo. Changwei. Anong ginagawa mo? Sa tingin mo? Ang sexy talaga ng baby ko kahit ano pang suotin mo. Zhou Xiangwei, anong ginagawa mo? Bakit may sugat ka sa ulo? Anong ginagawa niyo ng babaeng to? Sa bahay na lang tayo mag-usap. Ang dami nakatingin sa atin oh. Hindi ba sabi mo saglit pa ni overtime at business trip ka? Anong klaseng trabaho ba ang overtime mo at kasama mo itong babaeng to? Ano ka ba naman ate? Ako at si team leader ay nagkataon na nagkita dito. Wala kang dapat ipag-alala tungkol sa amin ate. Pero ate, alam mo na wala sa ba si team leader?
Umalis ka ba para makipagkita sa lalaki mo? Mahiya ka! Tama na! Kakahiya ka talaga. Ate! Mr. Go, mukhang nagkakagulo sila madam sa loob. Ikaw na naman, wala kang pinagkaiba sa ate mo. Shangwei, umalis na lang tayo. Huwag kang matakot sa babaeng to. Shangwei, madami sinasakripisyo si ate para sa'yo. Ito isusupli mo sa kanya? Hindi ba nakakahiya gumawa tayo ng eksena? Pero alam ko, ang mga katulad niyo ay gusto do. Huwag mo kami itulad sa'yo. Kayo ang mga walang hiya, di ba? Jiang Wei, lumalakas na talaga ang loob mo. Tuturuan kita ng leksyon ngayon. Nigil ka! Bayaw, anong ginagawa mo? Bakit nandito ka na naman? Tingin ko ay hindi mo pa alam, di ba? Itong babaeng minamahal mo ay may kinikitang lalaking mayaman. Zhu Shangwei, paano nakikipagkita sa mayamang lalaki? Kung hindi pa nung nabugbog ako. Paano ko naman malalaman? Bayaw, bakit mo naman sinisisi ang ibang tao sa pagkabugbog mo? Mukhang hindi ka nagulat sa sinabi ko. Mukhang mahilig ka sa babaeng pokpok. Bagay kayong dalawa sa isa't isa. Parang sumusobra ka na din ata. Kasama mo tong mga to buong araw? Lalaki ka pa ba? Ang asawa kong masusunod sa lahat. Hindi tulad sa'yo na hindi inaalagaan ng asawa. Mas magwawaldas pa ng pera sa ibang babae. Lakas mga lalaki nun, di ba? Ikaw! Nagtawag ako ng security kapag hindi ka pa umalis. Baka palabasin kayo. Sige, tignan na lang natin. Ay, Shangwei, teka. Ate, okay ka lang? Magbabayad muna ako. Shangwei, kasalanan ko to. Kasalanan ko to lahat. Ate, kasalanan ito ni Zhu Shangwei. Niloko ka niya. Nung una akala ko gano'n lang talaga siya. Pero ngayon, dahil pala sa babaeng yun, sinong mag-aakala? Hindi ko na alam ang gagawin ko. Bata ba si Yang ko? Ayokong makipag-divorce. Ayokong matulad siya sa atin. Hindi buong pamilya. Kasalanan niyo naman kasi ate. Bakit sarili mo lang sinisisi mo? Hanggang kailan mo ba siya kayang tiisin? Hihintayin mo pa ba na malaman ni Yang ang tungkol sa kabit niya? Tama ka. Kaya kong buhayin si Yang na mag-isa. Mas okay na yun kaysa manatili pa sa isang katulad niya. Magkikipag-divorce ako kay Shangwei. Ate, damit mo. Ako na. Go Shasheng. Nakita mo din ang nangyari kay ate ngayon lang. Gusto ko sana maghintay na mag-divorce si ate at Shangwei. Okay na ba na sa bahay mo na siya tumira? Oo naman. Bakit naman hindi? Hatid ko muna si ate pa uwi. Teka lang, Wewe. Sa labas na lang kita hihintayin. Salamat, ate. Kapag may nangyari sa'yo sa susunod, sabihin mo agad sa akin. Kasalanan din naman kasi nila. Wala akong dapat katakutan. Paano kung may masamang mangyari sa'yo? Oo na po. Pero hindi ba dapat nasa trabaho ka ngayon? Bakit ka pala nandito? Tama. Nasa trabaho dapat ako ngayon. Napadaan lang kami ng kasama ko. Tapos nakita ka namin. Oo nga pala. Sa mga go nga pala tong muna to. Pero Shawsheng, bakit sa tuwing kailangan kita nandiyan ka kaagad? Natatakot ako na kapag pinagpatuloy mo tong gawin. Bakit ka naman matatakot? Natatakot ako na baka masanay ako. Na nandiyan ka palagi. Hanggat kailangan mo ako, nandito lang ako. Wala ka atang ginagawa ngayon. Magluto ka nga doon. Zhu Shangwei, pirmahan mo to. Divorce papers? Wala ka pang trabaho eh. Ang alam mo lang ang mabulok dito sa bahay. Nakita mo ba sarili mo? Ang tapa mong makipag-divorce. Zhu Shangwei, makikita mo din.
Nagkakayanin ko kahit wala ka. Kayo ng babae mo ay hindi rin magtatagal. Kasalanan ko na pabulag ako at hinahayang makulong dito sa bahay. Di ba't normal lang sa aming mga kalalakihan ang ginagawa ko? Bakit big deal sa'yo? Huwag mo akong hawakan. Nandidiri ako sa'yo. Jiangling, bibigyan pa kita ng pagkakataon. Pag-isipan mo to ng mabuti. Tingin mo nakikipagbiruan ako? Nananatili na ako sa dati yang. Tiniis ko lahat sa loob ng ilang taon. Hindi ko na kaya. O sige. Ito ang gusto mo, di ba? Ibibigay ko sa'yo. Tignan na lang natin kung anong mangyayari sa'yo. Kapag wala ako. Dito ate. Simula ngayon, ito ang bagong bahay mo. Magsabi ka lang sa amin kapag may kailangan ka. Wewe, naabala patuloy kita. Ate naman, hindi ka na maibang tao sa akin. Magpahinga ka muna at magtrabaho ka na bukas. Okay? Labas muna ako. Sige. Go, Shawsheng. Kumusta si ate mo? Nasa loob, nagpapahinga. Ayaw niya din kumain. Habaan mo lang ang pasensya mo sa kanya. Mayabang si Shangwei na parang madaming na-achieve sa buhay. Habang sinisisi si ate ko kapag wala silang pera. Tapos lahat pala ng pera niya napupunta lang sa kabit. Huwag kang mag-alala. Kakarmahin din siya. Nagkakainis talagang mga taong sinungaling at nanalaman ng kapwa. Hindi ko siya mapapatawad. Kumalma ka lang. Buti na lang divorce na sila ni ate. Kundi kawawa ang ate ko. Habang buhay na lang magsisilbi sa katulad niya. Pero ano? Kahit nahiwala na sila ngayon, pareho silang pinagtatrabahuan. Natatakot ako na kaawayan niya si ate sa trabaho. Huwag kang mag-alala. Naging client ko din dati ang Lu Group. Pag may masamang ginawa si Shangwei kay ate, pwede ko kausapin ng management para tulungan tayo. Salamat, Xiaosheng. Dahil sa'yo, nawawalang mga alalahanin ko. Payakap muna ako, kahit sandali lang. Wei, kapag nalaman mong nagsinungaling lang din ako sa'yo, mapapatawad mo ba ako? Mr. Gu, lahat ng inutos mo kahapon ay nahanda na. Kung ganun, ngayon natin isisiwalat ang tungkol kay Zhu Xiangwei para mamuhay ng mapayapang lahat. Jiangling hindi ba? Tama, sundan mo ako, Miss Jiang. Ito pang workstation mo. Okay, maraming salamat. Walang anuman. Ang ganda pala talaga dito, ate. Ate, bagay talaga sa'yo ang magtrabaho dito. Ang galing mo. Simula ngayon, maliban kay Yang Yang, magpo-focus ako sa trabaho. Gagalingan ko talaga. Ganyan. Proud ako sa'yo. Jiangling, bakit nandito ka na naman? Nandito ako para magtrabaho. Simula ngayon, party na ako ng Lu Group. Nandito ang ate ko. Para magtrabaho ng matino. Hindi katulad yun na puro lang landiang inatupag. Anong sabi mo? Bingi ka ba? Ano? Nakapasa ka sa interview? Huwag mo siyang hawakan. Imposible ang mga katulad niyang nababagay na mabulok sa bahay ang nakapasa sa interview ng Lu Group. Sa tingin ko, ang babaeng to ay may mga ginagawang masama din. Para lang mapapasok dito. Anong gusto mo? Habang buhay mo ikukulong si ate sa bahay niyo, nakasawa ka lang ba para mayaya ka? Anong pinagsasabi mo? Nagtatrabaho ako para sa pamilya natin. Wala kang utang na loob, kaya ka siguro matapang na nagkapaghiwalay sa akin kasi gusto mong guluhin ang buong buhay ko. Utang na loob? Naghiwalay na tayo, Shangwei. Bakit kailangan mo pa manumbat? Zhu Shangwei, pinagsilbihan ka ng ate ko araw at gabi. Buti nga at hindi ka pa niya hininga ng pangsustento. Kayong dalawa, wala kayong karapatan ng guluhin siya. Pwesit ka talagang babae ka. Totoo palang mga chismis. Grabe naman, nakakadimay. Tama ako. Ate, anong nangyayari? Wewe, tingnan mo. Kitang-kita dito ang pangangabit ni Shangwei. Paano nasa company group chat to? Sino naman ang magsasend ng mga yan? Kapag may masamang ginawa si Shangwei sa ate mo, pwede kong kausapin ng management para tulungan tayo.
Hindi kaya si Shawshank? Jenny, hindi ako to. Hindi ko din alam. Zhu Xiangwei. Gago ka talaga! Jenny! Jenny! Sino ang gumawa nito sa akin? Malamang ikaw ang may gawa nito! Kung ayaw mong malaman ang lahat, ayusin ang buhay mo. Magpakatino ka at huwag mo nang idama ang ibang tao. Walang hiya kang babae ka! Tumigil ka! Anong ginagawa mo? Balik ka sa trabaho. Manager Sheng, sakto ang dating mo. Ang babaeng ito ay kasalukuyang nagugulo dito sa kumpanya natin. Nakakaistorbo siya ng mga trabaho ng iba. Palabasin mo siya. Oh, ganun ba? Manager, hindi po. Tanggal ka na sa trabaho. Ano ka ngayon? Isa pa, matagal akong empleyado dito. Hindi mo ako kayang kalabanin. Zhu Xiangwei, tanggal ka na sa trabaho. Magligpit ka na ng mga gamit mo. Magligpit ka na ng mga gamit mo. Paano nangyari yon? Manager Shen, nagkakamali ka ata. Hindi ako yung mali dito. Ito, yung dating misis ko. Pumunta dito para manggulo. Naging malinaw ang kumpanya. Nakakahiya ang ginawa mo. Tanggapin mo na lang umalis ka na mapayapa. Pero, Manager Shen, kahit totoo pa yon, sarili kong problema to. Hindi mo ko pwedeng tanggalin dahil sa pangangabit ko. Hindi ka pa ba tapos? Hindi ako makapaniwala na ginawa kitang team leader. Ang daming nawala sa public funds na under sa'yo. Mga accounts na nawala ng ilang taon na. Kakasuhan ka namin. Pero Manager Shen... Security, palabasin niyo na siya. Manager Shen, magpapaliwanag ako. Kayong dalawa. Kasalanan niyo to lahat. Kasalanan niyo to. May kumakalaban talaga sa akin. Jiang Wei at yung lalaking Go, maghintay lang kayo sa akin. Lintik lang ang walang ganti. Kung anong nawala sa akin, ibabalik ko ng doble sa inyo. Buti na lang. Simula ngayon, wala nang manggugulo sa'yo. Tama rin sa mga taong tulad niya. Di ba ikaw yung... Ako si Mr. Lu. Simula ngayon, ako nang magiging boss mo. Hello, Mr. Lu. Hello, Mr. Lu. Mukhang ito ang misis ni Mr. Gu. Magaling talaga pumili si Mr. Gu. Simula ngayon, empleyado ka na ng Lu Group. Magsilbi sana ng aral yung nangyari. Huwag mong ipahiya ang kumpanya natin. Normal lang na kapag may inapi, hindi ko pinapalagpas. Salamat sa opportunity na binigay niyo sa akin. Hindi ko bibiguin ng kumpanya. Babalik muna ako. Opo. Ate, mukhang mabait ang boss mo. Mr. Gu, sinamahan ko si ate kanina sa first day niya sa trabaho. Siyempre nandun si Zhu Xiangwei at nakagulo. Wala namang nangyari sa inyo, di ba? Wala naman. Pero alam mo ba, hindi ko na kailangan sabihin. May nag-leak ng pictures ni Xiangwei sa pangangabit niya, pati na yung pangungupit niya sa kumpanya. Mr. Gu, ikaw may gawa nun, no? Pinag-isipan ko to ng mabuti. Dahil nga, kakilala mo ang manager ng Go Group. At saka ikaw lang din ang tutulong kay ate. Hanggat makapagtrabaho ng payapa si ate mo, hindi na mahalaga kung sino ang gumawa nun. Inom ka muna. Maraming salamat, Xiao Cheng. Lahat ng problema at alalahanin namin naayos dahil sa'yo. Kung anong nagpapasaya sa'yo. Mr. Go. Ito na po yung kailangan mo. Pinaimbestigahan mo sa akin si Zhu Xiangwei at ang mga kasabwat niya. Nahanap na namin siya. Ang pangalan niya ay Lao Wu. Isa siyang local gangster. Tinanong namin siya tungkol sa mga nangyari. Sinabi niya lahat sa amin. Anong mga nalaman niyo? Sa nakaraang 4 na taon, plinano ni Xiangwei at Lao Wu na ipagbili ang isang babae. Ang babaeng biktima ay ang asawa mo. Si Madam Jiang Wei. Ano? Talagang ginawa niya ang bagay na yun? Ang sabi ni Lao Wu, walang malay ang babae nung binigay nila sa isang boss na nasa Wangcheng. Pagkatapos ng mga nangyari, nagising si Madam sa isang ospital. Natakot si Jiang Ling na malaman ng kapatid niya ang nangyari, kaya di siya nag-report sa pulis. Ayaw niya mahuli ng pulis si Xiang Wei. Mr. Go, sabi pa ni Lao Wu, sa Wanjia Hotel nangyari ang insidente. Yun din ang hotel kung saan ka palaging nagpapahinga. Titignan ko ng mabuti. Wanjia Hotel? Siya kaya yun? Titignan ko ng mabuti. Nung araw na yon, nandun din tayo sa hotel.
Sino ka? Bakit ka nandito sa kwarto ko? Nung araw na yon, akala ko, isa siya sa pinagkasundo ni Lola sa akin. Mr. Go, kung siya yun, iniwan kaya siya ni Xiangwei sa maling kwarto. Kaya nandun si Weiwei sa kwarto ko. Buti na lang at hindi ibang lalaki yun. Pero nung gabing yun, may nangyari sa amin. Mr. Go, nasan si Xiangwei ngayon? Pagkatapos niyang matanggal sa trabaho, binawi din ang mga property niya. Saka siya nawala, magutos ka ng mga tao maghanap sa kanya. Saka, huwag mo ipapaalam sa iba, lalong-lalo na kay Weiwei. Opo. Paano ko ito masasabi kay Weiwei kapag nalaman niya ang nangyari nung gabing yun? Magiging okay pa rin ba kaya kami? Ate, okay lang talaga ako, Weiwei. Ate, aalis ka? Kaya nga, sabi ni ate lilipat na daw siya ng bahay. Maraming salamat sa mga naitulong niyo sa akin. Mauna na ako. Biglaan naman ata. Para di ka na mahirapan, tutulungan kita maghanap ng malilipatan. Ate, mainom na yung sinabi ni Xiao Sheng. Maswerte si Weiwei at ikaw ang napangasawa niya. Iiwan ko na siya sa'yo. Ate, normal lang na alagaan ko siya. Kayo ni Weiwei ay pamilya ko din. Napag-isipan ko na din to. Ayaw ko na din kayong guluhin pa. May trabaho na din ako. Maghahanap ako ng bahay malapit sa school ni Yang Yang. Mas mabuti na din yon. Sige. Nandito na yung binuko ng sasakyan. Mauna na ako. Mag-ingat ka. Salamat. Xiao Cheng. Ang dami nangyari nitong nakaraan. Kung wala ka, hindi namin alam ang gagawin namin. Ano ka ba? Mag-asawa tayo, di ba? Normal lang na magtulungan tayo, hindi ba? Salamat pa rin. Kahit nilang beses ko na yan nasabi sa'yo. Pero pangako, dalingin sa puso ko. Hindi ko pa alam kung saan nagtatago si Zhu Xiangwei. Ang mga taong katulad ni Zhu Xiangwei ay dapat mabulok sa kulungan. Buti nga ngayon at wala na siya sa buhay ng ate ko. Nung nasa isang bahay pa sila, baka kung anong gawin niya sa ate ko. Weiwei, paano lang Paano kung may isang tao na hindi niya sinasadyang saktan ka? Papatawarin mo po ba siya? Papatawarin mo po ba siya? Hindi ko siya mapapatawad. Ha? Ang seryoso mo naman. Nagbibiro lang ako. Bakit parang ang weird mo ngayon? Gets ko na. Ang tinutukoy mo ikaw? Paano naman nangyari yon? Ang tinutukoy ko ay yung kaibigan ko. Sige. Sabi mo pero nasaktan man ako hindi. Nakadepende pa rin yon. Sa kung sino ang nanakit sa akin. Anong ginawa nila sa akin? Paano ako naaapektuhan? O kung mahalaga ba sa akin ang tao na yon? Kung malapit sa akin? Depende sa ginawa nila kung mapapatawad ko ba siya o hindi. Yun ang yun. Nalibang ako kausap ka. Ay, nakalimutan ko diligan ng halaman ko. Mr. Go, ano nangyari? Hindi ko pa nakitang ganito ang kapatid ko. Hindi kaya sinasaktan ka ng aming hipag? Tama na. Ito ba isang trabaho na itinalaga sa inyo ng kumpanya? Kuya, hindi mo maaaring ipaghihinti ang iyong sarili sa publiko. Nagkaroon ka ng conflict sa asawa mo? Ngayon, gusto kong magtanong sa inyong dalawa ng mga katanungan, mga tanong tungkol sa mga babae. Nakainom ka ba ng maling gamot? Hindi ko inasahan yun. Kami ni Mr. Gu, kadalasan siyang pinakamakapangyarihan sa mundo ng negosyo. Pero pagdating sa pag-ibig ay walang magawa. Ang kapatid ko ay kailangang insulator ng mga babae para makilala ang aking hipag. Iyan ay isang bulag na pusa na nakipagkita sa isang patay na daga. Hoy, kayong dalawang tinutukoy ko. Kung nandito kayo para pagtawanan ako, nandun ang pinto. Hindi tama yan, kuya. Ikaw at ang hipag ko ay parehong kasal. Meron pa bang hindi mo maitanong sa kanya? Hindi mo pa alam ang ugali ng kapatid mo. Maaari ba siyang magiging orihinal na katawan sa isang babae? Sapat na ba ang tawa mo? Sabihin mo sa akin ang nangyari. Gusto ko lang itanong sa'yo. Kung ang lalaki ay gumawa ng isang malaking pagkakamali, paano siya hihingi ng tawad sa isang babae? Kakaiba ito. May mga pagkakataong may ginawang mali. Ang pinakamatandang miyang master ng pamilya Gu. Ito ay madali. Makipag-usap ka para ipahayag ang iyong pagmamahal. Kung maibuka lang ng kapatid ko ang bibig niya, kung hindi magsasalita si Mr. Gu Yishen,
Gawin ayon sa gusto ng isa. Bahay, pag-ibig at ibon. Bahay, pag-ibig at ibon? Gawin ayon sa gusto ng isa? Anong sasabihin ko sa tanong na ito? Halimbawa, maging attentive ka lang sa kung ano ang gusto ng hipag ko. Kung gusto niya ng bulaklak, maaari kang bumili at magtanim sa kanya. Kung mahilig ka sa pusa at aso, palakihin sila kasama niya. Kung gusto mong matulog, basta magaspang ang mga salita. Hindi magaspang ang pangangatwiran. Dahil nagkamali tayo. Pagkatapos ilagay ang iyong postura, maging mas matapat. Kuya, dito lang tayo. Maya-maya, balang araw, ay tatartuhin ka ng iyong kapatid. Dito lang tayo. Kuya siyang Queen, matagal ka na bang single? Nagsalita ka tungkol sa mga diskarte sa pag-ibig. Ako, nahuhumaling ang mga otoridad dito. Ngunit malinaw na malaman ng mga bystanders. Kung mahulog ka sa bitag, tapos pwede ba akong maging matinong military advisor? Kumuha ng isa. Pagiging magalang sa wala. Dongsheng, naabala pa kita ngayon. Hindi ko talaga alam na si Xiao Yu ay hindi libre ngayon. Naabala patuloy kita. Okay lang, Jiang Wei. Gusto kong makasama ka. Ibig ko sabihin, komportable akong kasama ka. Alam ko. Salamat. Jiang Wei, Para ka ng biluhi ikaw na kapatid sa akin. Naniniwala ako sa'yo na pinahalagaan mo rin ako bilang kapatid mo. Tama? oo. Salamat sa iyong pagsusumikap ngayon. Tiyak kong hilingin sa kanya na bayaran ka ng maraming pagkain. Hindi ko pa nakita yung asawa mo. Pagkatapos kang nagpakasal, dapat magkasama kayo sa susunod na dinner. Okay, kapag libre siya sa isang araw, i-treat ka namin sa hapunan. Sige, bumalik ka na. Gu Xiaosheng. Halika, tingnan. Go Xiaocheng, bakit ka nandito? Napahinto lang ako para kumustahin ka. Sinasundong mo ko dito sa trabaho palagi. Hindi ko alam na matatakotin ka pala sa mga tuta. Sinong nagsabing takot ako sa kanya? Biglang nagulat ako sa kanya. Ikaw hindi takot sa mga tuta. Ito ang tuta na tatakot sa'yo. Well, ano bang problema mo? Bakit ka bigla sumulpot dito? Parang hindi pa naman gabi. Wala namang problema sa akin. Huminto lang ako para tingnan ka. Ang mga bente ay nasa iyo. Pwede kang pumunta kung saan mo gusto. Gawin sa gusto ng isa, bahay, pag-ibig at ibon. Maging attentive ka lang sa kung ano ang gusto ng hipag ko. Kung gusto niya ng mga bulaklak, maaari kang bumili at magtanim para sa kanya. Kung mahilig ka sa mga aso at pusa, palakihin sila kasama niya. Mahilig talaga sa aso si Weiwei. Hindi ako matatakot sa kanya. Hawakan ko lang. Oy! Yes, sir? Medyo masakit ang mga binti ko. Kalimutan mo na. Uuwi ako at tutulungan kita sa pagdidilig ng mga bulaklak. Nandiligan ng mga bulaklak kanina. Kakaiba talaga si Mr. Gu. Baka dahil lang nauntog ang ulo niya sa door frame, sinirang utak niya. Kuya, ilang daang salita ang pahina na to. Pinanood mo ito ng buong umaga? Galit ba sa'yo ang hipag ko? Napakabuti ng ugali ng hipag mo. Huwag maglakas loob na magsalita ng masama tungkol sa kanya sa harap ko. Kaya pwede ba? Oo na, mali ako. Tama ka. Wala akong utak. Walang alam. Nagawa ko na lahat ng kailangan ko. Maiintindihan niya kaya ako. Anong silbi ng paggawa nito sa likuran niya? Kailangan mong gawin sa personal. Kailangan mong ipaalam sa hipag ko ang lahat ng ito. Ito ang pinakamabisang paraan para mapahusay ang damdamin. Napakahina. Ano? Siguro kailangan kong makinig sa mga opinyon niya. Hoy, Weiwei, nandito si Mr. Gu para sunduin ka. Hinaan mo ang boses mo. Hindi ko kaya umibig sa sarili ko. Hindi ba okay na maging masaya ko para sa'yo? Ayan ka na naman. Mag-ingat ka. Paalam. Sige na, mauna na kayo. Go, Xiaosheng.
Ikaw, Shasheng? Napapadalas mo akong sunduin mula sa trabaho nitong mga nakarang araw. Hindi naman, nadadaanan lang. Walang problema. Akala ko pumunta ka talaga dito para sunduin ako. Ito'y hindi lamang drop-in. Asawa mo ako, kaya sinundo kita. Handa akong gawin basta ikaw. Bakit ang giliw mo? Huwag mong kalimutan ikabit ang seatbelt mo. Shasheng? Niloloko mo lang ba ako? Natuto ka ng masama. Ikaw ay tanga. Ikaw ang tanga. Ikaw, Shasheng. Anong problema, Weiwei? Bakit tayo pumunta sa ganitong lugar para kumain? Sabi ng mga kasamahan ko, ang foie gras at steak dito ay napakasarap. Gusto ko itang isama dito para matikman mo rin. Sa ganitong lugar, kakainin ito ang kalahating buong sweldo ko. Anong kinakatakutan mo? Ako naman ang maglilibre sa iyo eh. Magmumukha bang sira kung ganito ang pananamit ko? Asawa ko. Kakain lang naman tayo dito. Hindi ka ba komportable sa suot mo? Tara, kain na tayo. Magandang gabi po sa inyong dalawa. Hello, nag-appoint ako kaninang hapon. Ang apelyido ko ay Gu. Okay, Mr. Gu. Sumunod po kayo sa akin. Nandito na tayo. Ang ganda. Ang kusina ay nagluluto rin ng mga sangkap para sa inyong dalawa. Salamat. Napaka-classy at napakaganda naman dito. Nagustuhan mo ba? Siyempre gusto ko. Basta gusto mo. Punta muna ako sa CR. Sige, hintayin kita. Tingnan ko kung anong itsura ng banyo. Sir, ito po yung rose na in-order niyo. Pasensya. Pasensya na po. Wala ka bang mga mata? Ito, Mabahong babae. pasensya na po. Huwag kang umalis. Sir, paumanhin. Bitahon niyo po ako. Isang high-end na restaurant na pag-aari ng pinakamayaman tao. Paano kayo nagkaroon ng isang tulad mo? Sir, nakasot ako ng maayos. Hindi ko alam kung paano mo nasabi ang pambabastos mo. Saan ka ba galing at ba't ka nakapasok sa ganitong high-end na restaurant? Hindi ka dapat ang suot mo dito. Tingnan mo yung suot mo. Parang gusto mong makakuha ng isang mayaman na asawa. Wala akong pakialam sa kahit anong bagay na mga sinasabi mo. Huwag kang umalis. Bitawan mo ako. Aray, ang sakit! Hindi ka taka-taka na sobrang yapang mo. May nakuha ka na palang mayaman na lalaki. Asawa ko, okay ka lang ba? Mr. Zhao, ano bang ginagawa mo? Manager. Tignan mo, titaboy mo sila. Tignan natin kung meron kang kakayahan. Ikaw? Manager Zhu, ordinaryong customer lang kami na napunta dito para kumain. Naniniwala ako na meron ka sariling konklusyon tungkol sa mga katotohanan. Paumanhin sa nangyari sa inyo ngayon. Mr. Zhu, ako ang VIP customer mo. Bakit mo siya pinagsasalita ng ganyan? Asawa ko. Ayoko na dito. Gusto ko lang umuwi. Okay, uuwi na tayo at hintayin mo ako. Kunin ko lang ang bag mo. Sigurado akong alam mo ang gagawin. Okay, Mr. Go. Suyo! Anong ginagawa mo? Go, Shasheng. Anong problema, Weiwei? Nadala ba kita sa gulo? Naayos na ang lahat. Huwag kang mag-alala. Pero nakita ko yung lasing na yun. Hindi naman siya mukhang madaling guluhin. Buti nila at sumaayon sa'yo si Manager Zhu. Bukas ang restaurant para sa negosyo. Kung hindi niya ito maintindihan, hindi niya kailangan magnegosyo. Ako itong gusto mang libre sa'yo ng hapunan ngayon. Pasensya na at nasira ko pa. Okay lang naman, Go, Shasheng. Buti na lang nasa tabi kita. Pero mas komportable kung kumain na lang sa bahay. Mukhang nalungkot ka.
Huwag ka na mag-alala. Okay, go Xiaosheng. Tapos na ang lahat. Weiwei, poprotektahan talaga kita. Kalala, ang maaaring matukoy ang test ng kita, hindi karakter. Mabuti naman na pinoprotektahan ka ni Mr. Gu. Kung injured ka, talagang mabalisa ako. Okay lang naman ako. Weiwei, may gagawin ako mamayang gabi. Baka hindi kita masundo ngayon. Busy ka ngayon? Okay lang, kahit hindi ako makakapunta. Pero pwede rin akong humingi ng tulong sa ibang tao para sunduin Kung ka. busy ka, Kaya ko naman umuwi mag-isa. Kaya ko naman sumakay ng electric bike at sumakay ng bus. go Xiaosheng. Ano nangyari sa iyo dyan? Go, Xiaosheng? May gagawin muna ako. Ibababa ko muna sa sasakyan at malapit na ako. Oo, sige. Masyadong considerate ang asawa mong crush marriage, diba? Naaalala ko na. Nakabungko ako ng mamahalin sasakyan nilang buwan na nakalipas. Ikaw yun, hindi ba? Napakatalas naman ng memorya mo, miss. Pumasok na po kayo sa loob. Alam ko na. Ikaw ay full-time driver. Oo. Nung nabunggo kong sasakyan noon, hindi ba kinaltas ng employer mo ang iyong sweldo? Miss, huwag kang mag-alala sa employer ko. Hindi niya kinaltas ang sweldo ko. Napakabait niya. Ay, hindi na. Sino to? Ako to. Go, Xiaosheng. Bakit hindi mo binuksan ng mga ilaw sa bahay? Sumama ka sa akin. Ano bang gagawin mo? Ito na. Buksan na yung mga mata. Go, Xiaosheng. Ito ang ibabayad ko sa'yo, di ba? Dahil ba sa nangyari kahapon? Sabi mo, mas komportable ka sa bahay. Kaya umuwi ako ng maaga para maghanda. Kaya nautos ka ng ibang tao para sunduin ako? Lihim mo inahandang mga ito? First time ko magluto ng steak. Kung hindi masarap ang lasa, sabihan mo lang ako. Go, Xiaosheng. Masaya kung kasama ka. Hindi mo pa kakainin ng steak. Lalamig yan. Pero ayokong kumain ngayon. Go, Xiaosheng. Go, Xiaosheng. Weiwei, nandito lang ako. Anong ginagawa mo? Medyo magiging abala ako sa trabaho nitong 2 araw. Hindi ako makakauwi ngayong gabi. Siguraduhin mong lock ang pinto at bintana. Aalis na ako. Weiwei, nandito lang ako. Good morning, Weiwei. Matindi bang laban yung mag-asawa kagabi? Weiwei, patingin. Hindi ko pa nakita ang markang ito. Pinubuli mo bang mga taong ganito?
Magagalit ako. Wewe, nagkamali ako. Hindi kita dapat ratuhin ng ganyan. Kailangan ko pa rin ng tulong mo sa isang bagay. Sabihin mo anong kailangan mo. Ang nanay ko kasi, pinipilit na naman ako. Ang once siya ay magkakaroon ng salo-salo sa negosyo. Pinipilit niya akong pumunta. Wewe, pwede mo ba akong samahan? Kanina lang pinag-iisipan ko kung anong klaseng modo ang gusto kong makita. Ngayon, pagdating sa pagkikipagkita sa mga single na lalaki, naging duwag ka. Wewe. Wewe, sasabihin ko sa'yo lahat ng tungkol sa akin pag-uwi ko. Tama ka kuya, tapusin mo na ang trabaho mo. Umuwi ka para sabihin mo sa kanya ng personal. Assistant Lin. Mr. Gu, may business meeting ang president sa loob ng 2 oras. Kailangan ng pagdalo mo. Importante ba yan? Kung hindi, ako na lang ang dadalo dun. Ang ilan sa kanila ay mga boss na nakatrabaho ko ngayong taon. Kailangan mo pa rin dumalo, Mr. Gu. So hindi kita matutulungan. Umalis na tayo. Hindi ba bago lang ito, yung Luxury Hotel na pinuntahan natin? Oo, ito ang Wansheng. Madalas dumarating ang pinakamayayamang tao dito. Jiang Wei, Zhongsheng, kailangan ko makisocialize sa kumpanya. Hamaya hindi na kita magkakasama. sige na. Suwa eh. Ako'y karaniwang masigasig tungkol sa aking kapatid Weiwei. Nawalan yata ako ng energy sa trabaho. Aba, busy naman din si Dongsheng. Huwag kang makipagtalo sa kanya. Huwag mo na siyang pansinin. Doon muna tayo at tingnan natin. Ay, tita. Weiwei, hintayin mo ako dito. Lalapitan ko muna si tita at kukumustahin. Okay. Ay, mayroon akong isang hindi mapaghangar na karakter. Ang kupal sa Mr. Gu, Mr. Zhang, dinala ko dito si Dongsheng para mag-toast kayo. Go, Xiao. Go, Xiaosheng. Weiwei, bakit ka nandito? Jiang Wei, magkakilala kayo ni Boss Bu? Dongsheng, anong tinawag mo sa kanya? Boss Bo? May problema ba? Ang pinakamayaman na lalaki sa Wansheng na tinutukoy ni Dongsheng. Ikaw yun hindi ba? May-ari ng Go Group? Weiwei, Sagutin mo ko. Oo o hindi. ako nga. Weiwei. Sa tagal ng pagsasama natin, magsinungaling ka lang pala sa akin. Sino tong babaeng to? Alam ko, kasalanan ko. Pero pinapangako ko, Huwag kang lumapit sa akin. Nagawang mo itago sa akin ang katauhan mo. Paano pa kita mapagkakatiwalaan ulit? Weiwei. Weiwei! Dongsheng, ano ba nangyayari? Weiwei. Weiwei! Go, Xiaosheng. Alam ko naman, nung una, ginawa mo lang yun para di mag-alala si Lola. Nung panahon na yun, umayang din ako. Pero sa panahong yun, naging totoo ako sa'yo. Totoo? Weiwei, makinig ka sa akin. Go, Xiaosheng. Di ba alam mo ayaw ko yung sinungaling na tao? Pero nang sinungaling ka sa akin at tinatagal mo pa. Weiwei, saktan mo ako. Pagalitan mo ako. Pero pwede bang huwag ka namang maging ganito sa akin? Nagmamag-awa ako. Nag-enjoy ka ba? Napaglaruan mo isang tulad ko. Pwede bang pabayaan mo na lang muna ako? Weiwei! Lola, Bakit ka nandito? Nagkwento sa akin si Xiaoshen. Anong nangyari kagabi? Di ba sabi ko sa'yo, kailangan malaman ni Weiwei ang totoo. Pero hindi ka nakinig sa akin. Humingi ka ng tawad kay Weiwei. Kapag nagpaliwanag ka ng maayos, magkakayos din kayo. pero ayaw sagutin ni Weiwei ang mga tawag ko. Ayaw ko muna siyang abalahin. Baka mainis lang siya lalo. Tanungin mo sarili mo. Susukuan mo na lang ba siya? Siyempre hindi. Nasanay ako nakasama siya palagi. Sa loob ng maikling panahon, napagpasyahan ko na sigurado na ako sa kanya. Sigurado ka na pala. Pero anong pumipigil sa'yo?
Hello? Okay, sige. Lola, may gagawin pa ako. Huwag kang mag-alala, kakausapin ko si Weiwei. Mag-iingat ka. Teka lang, Wei Dongsheng, Mr. Go, alam ko mas mayaman ang pamilya mo sa pamilya ko, pero sasabihin ko pa rin to sa'yo. Pakiusap, alagaan mo si Jiang Wei. Huwag mo na siyang saktan pa ulit. Kapag nangyari pa ulit, gagawin ko ang lahat kahit kalabanin ko pa ang pamilya mo. Hindi ka tahayaang saktan mo ulit siya. Huwag kang mag-alala, hindi ko siya sasaktan. Tara na, Weiwei. Hoy Dongsheng, bakit parang ang word na sinasabi mo ngayon? Dahil pareho kayo ni Jiang Wei. Pareho kayong mahalaga sa akin. Go Xiaosheng. Weiwei, nandito ako. Nandito lang ako. Gago ka. Sinungaling. Bakit ka nagsinungaling sa akin? Bakit? Weiwei, patawarin mo ako. Wala na akong ibang gusto, kundi ang patawarin mo ako. Sakit ng ulo ko. Ba ito ni Go Xiaosheng? Paano nandito ako? Wei, gising ka na. Shoyuan, bakit ka nandito? Nag-aalala ako sa'yo kahapon. Ikaw nagdala sa akin dito? Pinahirapan mo kami ni Dongsheng kahapon. Kung alam mo lang, nag-alala kami sobra. Kumain ka muna. Salamat. Ang weird. Ang alam ko nandun din siya kahapon. Dahil balasin ko kaya kung ano nakikita ko. Michao, iwan ko muna si Weiwei sa'yo. Mauna na ako. Teka lang, Mr. Gu. Bakit ayaw mo hintayin na magising si Weiwei? Para makapag-usap kayo. Ayaw pa ni Weiwei na makita ako. Kailangan niya munang magpagaling. Baka magalit na naman siya sa akin. Natakot ako na baka di na namin maayos. Ako na. Uuwi ko para diligan ng mga halaman. Hay nako, pareho lang talaga kayo. Kuya, mag-focus ka nga. Bakit kasi di na lang kayo mag-usap ni ate? Ano naman ang sasabihin ko? Una, yakapin mo ng mahigpit si ate. Pangalawa, sabihin mo sa kanya na hindi mo kayang mabuhay nang wala siya. Kuya naman. Hindi ba't gano'n naman talaga dapat? Mr. Go, anong meron? May mga press sa labas, gusto ka makausap. Ayoko. Kahit dati pa, ayaw na kuya ipakita ang mukha niya sa publiko. Alam naman nila yun. Bakit nandito na naman sila? I-interviewin ka nila tungkol sa donation sa welfare homes. Madami din mga bata na dadalo sa interview. Kaya, kailangan mong pumunta, Mr. Gu. Ganun ba? Tignan mo ang kalagayan ng mga bata. Opo. Wei, magpahinga ka kaya muna. Hanggat may ginagawa ako. Nawawalang isip ko sa lungkot. Lumabas na sa publiko si Mr. Go? Kasamang mga bata sa welfare home? Tingnan mo, Wei. Tingnan mo kung gaano kalungkot ang mukha niya. Pero minsan lang siyang ganito. Mahirap paniwala na nagpapakita na siya. Pero kahit ganun, di mapagkakaila na pugi talaga siya. Para talaga siyang mga lalaki sa Wattpad. Talaga? Alam mo bang sinasabi mo? Nag-uusap pa rin ba kayo? Napakasungit mo naman. Best friend mo ko. Siyempre kang papanigan ko. Wei. Saan ka pupunta? Nag-donate ka ng 100 million sa mga bata. Kwento ko sa amin tungkol doon. Paano siya ang lalaking yon? Mukhang parte ng pamilya ko ang lalaking to. Siyempre, siya pala talagang pinakamayamang lalaki. Kumanda ka, Jiang Wei. Bakit ka ba nandito? Kasalanan mo lahat na nangyari sa akin. Masakit pa ang katawan ko eh. May alam ka ba kung sino ang lalaki likod ng lahat ng to? Sa lahat na nangyari sa atin, tinatanong mo pa rin yan kung ayaw mo mabuhay. Ako, gusto ko pa. Ayan, kainin mo.
Di ba nung gabing yon sa maling kwarto natin nilagay si Jiang Wei? Sa tingin ko, sa kwarto ng bigating tao natin siya iniwan. Sino? Ang pinakamayamang lalaki sa Wangsheng, si Mr. Gu. Gu din ang apelido ng lalaking to. Pero di ba normal na manggagawa lang siya? Paano siya si Mr. Gu? Jiang Ling, kasalanan mo tong lahat. Maghintay ka. Magpabayad ka din. Mr. Gu, Nasaan si Weiwei? umalis si Weiwei. Parang hindi siya okay. Mr. Gu, kahit pa na nagsinungaling ka kay Weiwei, pero gusto pa rin kitang tanungin. Gusto mo ba talaga si Weiwei? Mahal ko siya. Sa puso ko, si Weiwei lang ang asawa ko. Kung ganun, dapat makipagbati ka na. Kung talagang mahal mo siya, sabihin mo na sa kanyang totoo. Salamat. Zhou Shangwei, Bakit? Hindi mo kasama ang ate mo? bakit ka nandito? Bakit ako nandito? Di ba may kasalanan ka pa sa akin? Magbabayad ka sa akin ngayon. Kasalanan mo ang nangyari sa'yo. Huwag mong isisi sa iba. Hindi ko sinisisi ang iba. Kasalanan mo to lahat. Nagsisisi ako na pagkahilo lang ang ginawa ko sa'yo at nilagay kita sa kwarto ni Mr. Gu. Kung alam ko lang, sa iba na sana kita binenta. Hindi sana ganito ang sitwasyon ko ngayon. Anong sinasabi mo? Ngayon, alam mo na ang lahat. Sigurado alam mo kung anong mangyayari ngayon. Diyan ka lang. Tingnan natin kung makakatakas ka pa sa akin. Mamatay ka na. Mamatay ka na. Papatayin kita! Okay ka lang? Go, Xiaosheng. Xiaosheng. Mr. Go, huwag ka nang gumalaw. Nahuli akong dumating. Ilayo niyong lalaki yan dito. Opo, huwag ka nang manglaban. Okay lang ako. Huwag kang mag-alala. Wala lang to. Malayo to sa bituka. Bakit bigla ka nalang sumulpot? Nasaktan ka patuloy. Hindi ko sinasadya na sundan ka. Nakita kitang galit na galit sa akin noon. Kaya di ko maiwasang di mag-alala. Huwag kang mag-alala. Di mo na makikita ulit pa si Zhou Shangwei. Sabi sa akin ni Zhou Shangwei, 4 na taon na nakalipas. Weiwei, mag-usap muna tayo sa labas. Mabuti na din to. Malalaman mo din naman to kalaunan. Dati, pinilit ko siya na makasama ang babaeng hindi niya kilala. Dahil doon, nagkaroon siya ng takot. Alam niyo po ba ang nangyari noon? Kung ganon, bakit niyo tinapos sa akin lahat? Paano mo malalaman sinong nanakit sa akin? Hindi niya ba sinabi sa'yo? Noong panahon yun, niloko siya at nilaso ng kasama niya. Pareho kayo naloko ng panahon yun. Ano? Paano nangyari yun? Bakit hindi niya sinabi sa akin? Nilihim niya sa'yo. Natatakot siyang masaktan ka niya ulit. Na baka magkaroon ka din ng trauma. Dahil nakatrauma siya sa pangyayaring yun. Pagkalipas ng ilang taon, maila para siya sa mga babae. Sabi nila si Mr. Goy bata pa at gwapo. Nakita mo naman siguro na madami siyang bodyguards. Ayaw niya kasi may lumapit na babae sa kanya. Ganon pala nangyari noon. Ang lalaki na papanaginipan ko lagi ay si Bo Xiaosheng. Lola, ismayado ako ngayon. Naiintindihan ko. Weiwei, umaasa pa rin si Lola na bibigyan mo ng pagkakataong apo ko. Nasaktan ka, pero nagdusa din siya.
Go, Xiaosheng. Pwede ba kitang pagkatiwalaan ulit? Wewe. Ano nangyari sa atin noon? Sinabi sa'yo ni Lola. Huli ko na din nalaman. Natakot ako na malaman mo ang lahat. Dahil para sa'yo. Isa yung bangungot nung nalaman ko na ako pala yung lalaki na kasama mo nung gabing yun. Nagpapasalamat ako dahil hindi ibang taong nanakit sa'yo. Pero natakot pa rin ako na malaman mo. Natakot ako na iiwan mo ako dahil para sa'yo. Isa yung masakit na alaala. Hindi ko na din maalala nangyari. Alam ko. Hayaan mo na. Tapos na din naman yun. Nakulong na si Zhou Xiangwei. Kalimutan na lang natin ang nangyari noon. Bakit? Ano nangyari sa kamay mo? Bakit? Okay lang ako. Mamuhay na tayo ng payapa. Sino nang sabi na sasama ko sa'yo? Niloko mo ako ng hindi ba? Hindi pa kita nagagantihan. Dante, hindi ko naman yung sinasadya. Masisisi mo ba ako? Masisisi mo ba ako? Nakalimutan mo ba ang sinabi mo? Gusto mong mamuhay ng simpleng buhay. Ayaw mo ikasal sa mayamang pamilya. Ayaw mo sa mayamang lalaki. Kung mayaman ka, hindi ako magpapakasal sa'yo. Dahil ang pagpapakasal ay hindi nasusukat sa yaman ng isang tao. Mas gugustuhin ko yung taong naiintindihan ako at mapagkumbaba. Pagkatapos nun, wala ka rin sinabi sa akin. Natakot ako na malaman mo kung sino ako. Baka umatras ka sa kasal. Nung una, gusto ko lang mamuhay ng tahimik. Pero kalaunan, ayoko ikasal lang sa papel. Wei. Ate, bakit ka nandito? Ano bang problema mo? Bakit di mo ko sinasabi sa nangyari sa'yo? Huwag kang mag-alala, ate. Okay lang ako. Buti na lang nandun si Bayaw. Kung hindi, baka ano pa nangyari sa'yo? Lola, Yi-chen, Jiang Wei, teka, anong ginagawa mo? makinig ka muna Jiang Wei. Pinag-isipan ko na ito ng mabuti. Una, pwede mong pagkatiwalaan ng pamilya namin. Tratuhin ka nila ng tama. Pati na ako. Pangalawa, kung ayaw mo ikasal sa mayamang lalaki, pwede ko ipamigay lahat ng kayamanan ko. Simula ngayon, magsisipag ako lalo. Jiang Wei, mahal kita. Papakasalan mo ba ako? Oo naman.